Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. Ayan, harapan ni Karen Dabilano, Ronald Bato de la Rosa on Senate re-election bid, platform and stand of national issues. Ito ay isa kaalyado ni Duterte, no? Si Bato. Alright, Karen Davila sits down with 2025 senatorial candidate na si Ronald Bato de la Rosa to discuss his stand on key national issues and his platforms, and he seek to the return of upper chamber. Alright, panoorin po natin guys anong masasabi ni sa re-elect Ronald Bato de la Rosa ng nakaraang administrasyon. Pagkaretiro sa PNP, itinalaga siyang bureau o director ng Bureau of Corrections bago sumabak sa politika noong 2019 kung saan nagtapos siyang panglima sa senatorial race. Kasama natin ngayon, Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator Bato, thank you for taking our invitation. Salamat. Thank you for inviting me here, Karen. Alright, tumatakbo kayo ulit sa pagkasenador, the second term. Ano ang ginawa ni Senator De La Rosa sa Senado? Nagpatawa lang ba kayo o nagtrabaho kayo? Nagtrabaho naman. Di ba pwedeng sige lang tayo patawa? Trabaho, minsan patawa rin, pero more on trabaho. O, anong ginawa niyo, sir? Marami tayong na-author at na-sponsor ng mga batas. Marami tayong mga issue na naimbestigahan through our committee. Marami tayong nagawa sa tatlong committee na hinahawakan. Marami talagang nagawa itong si Bato, no? Dapat subaybayan po natin at ibalik sa Senado ang si Senator Bato de la Rosa. Ito ay isang kamal na bakal sa mga taong salingat sa bansa, no? Dalawa bilang chairman at isa bilang vice chairman. Yung aking committee na Public Order and Dangerous Drugs. Ako ang chairman na rin ako ng Marawi City Victims Rehabilitation and Compensation Special Committee. Tsaka yung vice chairman tayo ng Senate Committee on Defense and Security. Pero Senator, sa 29 na batas where you were an author and a co-author, ano ba sa mga yon ang nakapagbago ng buhay ng Pilipino? Isa lang, sir. Magbigay ka. Kahirap, no? Sa dami nun. Ano ba ang pinaka-importante doon? Para sa akin, more on dito ako sa hinahawakan ko talaga na Public Order and Dangerous Drugs. Number one na nakikita ko na napakalaking impact doon is yung Bureau of Fire Modernization Bill. Alam natin, yung ating fire ay medyo hindi pa gaano ka modern. So with that bill, ay maganda ang idinulot doon para sa modernization nating Bureau of Fire. Pero kilala kayo bilang arkitekto sa drug war ni Pangulong Duterte. May nagawa ba kayo pagdating sa illegal na droga sa Senado? Meron, in the sense na may mga bill tayo na tulad ng ano, sir? Yung pagpagawa ng mga rehabilitation center sa mga regions at saka sa provinces. Yung pagpaganda sana sa yung bagong yung Dangerous Drugs Act, kung saan may mga gusto tayong mga i-amend na mga provisions na medyo... Ba't di mo nagawa yun, sir? Maraming opposition, maraming nag-oppose. So, yan. Okay. Tanong ko, no, ang problema sa sitwasyon nyo, talagang kahit anong gawin nyo, kilala kayo bilang arkitekto ng drug war ni Pangulong Duterte. Nagsisisi ba kayo sa pagkaka-implement o kinalabasan ng drug war na yun?
Hindi ako nagsisisi. In fact, nagpapasalamat pa ako. Wala kang babaguhin doon? Wala akong mabaguhin. Kaya nga ako naging senador dahil doon sa drug war. Diba? So, ganun. Pero Ako mahigit sabihin mo, 20,000 katao. Walang nasisi, no? Kasi may nagawang tumahimik ang ating bansa dahil dyan, no? Sa kay Senator Bato at kay Duterte admin. O sinasabing namatay. sinasabi lang nila yan. Pero Marami collateral damage daw. May hirap. Actually, ang official data is 6,000 plus lang. Kahit na 6,000, marami pa rin yan, di ba? But then again, alam mo, kung hindi mo seryosohin yung war on drugs, walang war na mangyayari. Patuloy ang drugs. Walang war. Okay. So, kailangan talagang, alam mo na. Okay. seryosohin. Now, in 2019, you were quoted, may namatay na bata, 3-year-old, dahil sa drug war. Sinabi mo, shit happens. At talaga naman, shit happens. There are Pero times. tama ba yun na sabihin yun? I don't know anong context na gustong palabasin niya. Basta sa akin, kami, Pero bata, namatay, 3-year-old, sinabi mo, shit happens. I am not referring to the child. I am referring to the operation. Yung operation na umalpak, nagtimaan yung bata. Hindi ko sinasabing shit yung bata. Shit yung operation. Shit happens. Ano? Yung bata, hindi yung ano. Di ba? Inuusahan mo ba, sir, yung mga police? Uy, iniimbestigahan yun at nagkakaso yung mga pulis na involved. Pinuntahan mo ba yung magulang ng biktima? I don't know kung napuntahan ko ha. Hindi ko Yun maalala. ang tanong eh. Ang tanong ng marami, napaka-heartless nung drug war sa ordinaryong tao. Hindi mo man lang binisita yung bata. Alam mo, kung heartless ako, Karen, hindi kami nag-launch ng war on drugs. Kung heartless ako, kaya namin ginawa ni Pangulong Duterte yun dahil mahal na mahal namin ang kabataan na maisalba ang kabataan sa problema sa illegal na droga. Kung wala ko pakialam, ano pakialam ko? PNP ako. After mag-retire ako, may retirement ako, bakit pa ako papasok sa problema? Dahil iniisip namin ang future generation ng Pilipinas. Kasi kung hindi natin gawin ang war on drugs, magkakaroon tayo ng mga politiko. Balang araw, magkakaroon tayo ng presidente na adik. Pero Hindi mo pigilan yan. Dahil ang droga, grabing kalat na droga. Pero ang akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes, si Duterte, ay actually ang biggest drug protector. Andiyan na naman, naniwala ka kay Trillanes hanggang ngayon, naniwala ka pa dyan sa tao na yan. Ako hindi ako naniwala. Paano yung mga dokumentong pinalabas niya? May BPI, Julia Vargas. Dito. Wala, Okay. ayaw ko pag-usapan yung kasing tao na yan. Wala, nabubuisit. Sa fake news kasi yan eh, kay Trillanes, no? Pasensya na kayo, mahirap pong hindi konti tumawa pag si Senator ang karap. Kasi ganun po kayo sa issue. Eto, malaki today. Si DOJ Secretary Boying Remulla, sinabi po niya, they are willing to engage with the ICC. Go ahead. Go ahead kung ano gusto na. Hindi namin sila makontrol. Hindi namin sila makontrol. Kung i-engage sila yung ICC, sige lang. Go ahead. Basta ako, very solid yung aking paniniwala na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Pumasok kayo dito ICC. We will go to the Supreme Court. We will seek judicial relief kung talaga bang may jurisdiction ang ICC dito. Very clear yan. Oo. Very clear yan na yung kanila ginawa na pag hingi nila ng permiso, yung prosecutor, pag hingi nila ng permiso sa court na mag-conduct ng investigation, effective na ang ating withdrawal sa membership. So, very clear, wala sa jurisdiction. May dalawang judge, may dissenting opinion, in-explain nila sa dissenting opinion yan. Pero tatalo lang sila dahil tatlo ang bumoto for, dalawa lang against. So, diyan mo makikita ngayon that ICC is not for justice. It is all about control. Gusto lang kontrolin yung mga membro nila sa ICC. Ngayon, Senator, nakatanggap ka na ba ng sulat o email sa ICC? Wala. Totoo ba yan? Wala ko Sinabi mo may natanggap ka, hindi mo May tawag May sa tawag? opisina, Oh. gano'n, Pero bakit ko sila entertainin? That is tantamount to acknowledging or recognizing their Tama, bakit tanggapin ng tawag na yun, no? Di ba? jurisdiction over us. Kapag entertaining ko sila, umalis kayo.
Wala kayong pakialam dito sa amin. Mm. Leave us alone. We can do our job here. May lumabas na dokumento na allegedly isa kayo sa 4 na suspects doon sa Duterte drug war na ipinalabas. Once again, ang paborito niyong individual, si dating Senador Antonio Trillanes sa X. Ang tanong ko, may nakuha na ba kayong official na dokumento, any official communication that you are one of the suspects? You are being investigated? Kahit na may matanggap ako o wala, alam ko kapag ICC ang pag-usapan, kasama ako dyan. Pero wala ako, officially, wala akong natanggap. Tanong ko, kunwari, no, dumating ang ICC, magtatago ba kayo? Tago. Kung mag-cooperate ang ating gobyerno, let's cross the bridge when the bridge is constructed. So, ay, teka lang. So, posible. Alam mo, sinabi to ni Senator Ping Lacson, ginamit daw niya within the law. Iniwasan niya maaresto. Gagawin niyo ba yun? Secret. Gusto mo? So, si Laila de Lima, ang lakas ng loob, nagpahuli. O, ito tanong ko. Ibig mo Sa sabihin, totoo lang, nagsisisi ka ba na si Laila de Lima nakulong? kasi nung pinail yung kaso, mabigat yung testimonya na binigay na mga witnesses. What do you believe? Sila, they Nag-record man sila, that's water under the bridge. At that time talaga, siya ang tinuturo. O, ano magawa ngayon ng DOJ kung hindi entertainin yung kaso? Pero ang Andyan tanong ko, doon. dapat ba na-detain yun ng 7 years? Hindi ba pang-aabuso yun ng panahon ni Pangulong Duterte? Pang-abuso kung walang warrant of arrest. Pero may warrant of arrest eh. Nakakulong siya dahil may warrant of arrest siya. So, anong abuso na Walang abuso yun, That not was legal. convicted. Everything was perfectly legal. Kahit hindi siya convicted, that is the process of law. That is the due process. Kinulong siya dahil may warrant siya while ongoing ang kaso. So anong pang-abuso na ginawa ng for administrasyon ang doon? tanong ko, 7 years, no conviction? Regardless, kung pag magsabi ka ng abuso, yung ginawa is You beyond don't the see law. it as a political vindictiveness on the part of the former president? Bakit naman mag-vindictiveness ang sasabihin mo na kung may ebidensya? Oh. Lumabas, wala Porke pala. Nag-recant nga lahat. Nag-recant nga sila, halayaan mo sila because the circumstances before is different from the circumstances now. So, wala na si Duterte, ginamit sila, yung mga tao na yan. So, you really Iba. tanong ko lang, you believe until today, drug protector si Laila de Lima? You believe it? Wala akong sinasabing I believe na drug protector siya. Okay. Pero I believe on the veracity of yung mga ginagawa ng DOJ, bakit siya napailan ng kaso? Alright. Walang politika doon, Karen, walang politika. Okay, sinabi mo noon, June 27, 2024, sa kapihan sa Senado, may human rights violation talaga sa war on drugs. Meron. Bakit hindi magkakabayo rin? May namatay nga na bata, may binaril nga bata. So kung gano'n na may human rights violation, is it fair to say that Oplan Tokang was not a success? No, it was a success. It's how you see it. Kung ikaw ay anti-war on drugs, failure. Pero kung ikaw ay pro-war on drugs, successful. Why? 1.6 million nag-surrender. 300,000 ang nahuli. Buhay lahat yun. Ang daming tao na nagsasabi na nagpapasalamat sa war on drugs dahil safe na yung kanilang environment. So, for us, it's a great success. Kung ikaw ay anti-drug war o ikaw ay sindikato ng droga, failure, sabihin mo, failure yan dahil patay ang bata. Doon ka magkukonsentrate sa negative na kukunti at kinalimutan mo yung pangkalahatan ng napakalaking magandang idinulot ng war on drugs. Pagdating sa peace and order. Ngayon, Mas malala ba ngayon? malala. Tanungin mo, barangay kapitan, punta ka. Punta ka doon sa ground. Tanungin mo mga barangay kapitan, wala kang marinig na barangay kapitan magsabi na, Sir, okay ang aming sitwasyon sa drugs. Perfect na, wala nang problema. Halos lahat magsasabi sa iyo na hindi nga natin tinatanong kung lalapit sa atin Tama, ang magsusumbong. Sir, Okay. Marami na ngayong ganyan, no?
talagang talamak na sa droga ang ating bansa, no? Yan na naman sila, sir. Nagkakalat na naman. Noon, nagsipaglayasan yan. So, mas Nagsipagtago. malala na yun. Ngayon, andyan na naman. Parang candy na naman na binibinta yung drug sa kalsada. Oh, ay, eto, maiba kasi kukuha na tayo ng tanong dito pero may gusto ko tanong sa iyo. Dalawa ang muka ni Senator Bato de la Rosa. Ang author ng Oplan Tukang at sinasabing mamamatay tao ng ilan at nasa TikTok sumasayaw. Sino ba talaga ang Senator Bato? Basta, sabihin ko lang sa inyo na si Senator Bato matapang, galit. O kaya sabihin mo, cruel. Cruel ako sa mga kriminal. Cruel ako sa mga taong naglalapastangan sa kanyang kapwa-tao. Pero ako'y napakalambot ang aking puso sa mga taong kinakawawa. Malambot ang puso ko. Kaya nga ako naging cruel because malambot ang puso ko. Yan ang aking personalidad. Kaya ako galit na galit dahil mahal na mahal ko yung tao. May tanong ako, may napatay ka na ba na pinagsisihan mo? Hindi man ako actually, lahat ng napatay ko, nagsisisi ako. Bakit buhay yan eh. Kahit nag-ano kasama yung tao na yan, ako, after makainkwentro ako, tapos may mapatay, pupunta kagad ako na simbahan. Hihingi ako ng patawad kay Lord. Lord, kahit nag-ano kasama yung tao na yun, he deserved to live. Dahil tao pa rin siya. Pero kung hindi ko rin siya patayin, ako ang pamamatay. Nagbabarilan kami. Alangan naman yung i-offer ko katawan ko, pamatay ako, paano lang pamilya ko? So, we have to protect ourselves. Okay. We are law enforcers. We have to enforce the law. So, Davao Death Squad. Kasali ka ba? Hindi ka kasali. Sabi ni Duterte, ayan, si Bato, kasali yan. Parang hindi mo kilala si Duterte kung magbero, no? Biro ba yun? Sus, klaro naman ang bero. So, hindi, Tingnan mo yung succeeding. Huwag ka mag-concentrate doon sa pagsabi na gano'n. Afterwards, kung ano pinagsasabi niya, pakikita mo talaga biro yung ginawa niya. Ako, sabang kamera. Humarap ko sa kamera. Fix man, mamatay man ako. Hindi ako membro ng Davao Death Squad. May napatay na akong tao sa legal na pag-implemental ng batas sa paggira, mga inkwentro sa mga kriminal, na mga NPA, na mga extremist, na mga Southern Philippines extremist, may napatay ako. Pero hindi ako pumapatay ng tao na nakaluhod o kaya walang kalaban-laban. Hindi po ako ganyan. Hindi ako ganyan. alright. Okay, pumili na kayo, huwag sumilip, bigay sa akin. Okay. Quickly fast tayo. Anong masasabi niyo sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte? Tama o mali? Masasabi kung Sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara. well, since it's confidential, bahala sila kung paano nila gamitin yan. Basta, hindi nila ibulsa. Yun lang sa akin. Kung ginamit nila, gamitin nila at i-justify nila, may kuha naman na nag-imbestiga. So, paimbestigan mo sa kuha kung mayroong mga pagkakamali. Kuha will determine everything and they will be the ones to recommend the filing of the case. Kung meron. Meron na kayong nakitang maliit kay Mary Grace Piatos, yung mga pirmang pare-pareho. Bakit kasi nagpupukus? Magtanong nga kayo sa Davao kung sino yung Mary Grace Piatos. Kilala niyo? Maraming Piatos na sa Davao. Ito, sir, ito naman. Mamatay ko. Lupa doon sa likod ng City High. Lupa yan ng mga Piatos. Punta ka sa Bunawan. Pero Ang daming piatos, no? Pwede Piatos chichirya. yan. Hindi ko lang alam kung sino si Mary Grace, ha? Pero maraming Piatos dyan. Huwag mo yung sabihin na not-existent yung tao niyan. Walang birth certificate. Ay, papahanap nga niyo kung pwede naman kasi gumawa ka ng pangalan, mag-codename ka para it's intelligence Okay. operations, Alright. confidential operations. To hide the identity of that person, they can assume nom de guerre, na they can assume their code name. Pwede man gano'n. Pero pag sabihin mong, Piatos, that's an insult na pakayaman ng mga Piatos sa Davao. Ang lalaki ng lupa ng mga Piatos sa Davao. Merong Piatos sa Davao. You got me there. Okay, Yes. next question. Talaga si Senator. Okay, anong pananaw mo sa breakup ng Uniteam? Dati nag-iibigan, nagmamangalan, Marcos Duterte. Because of greed, of power. Gusto Greedy. ng gusto Sino ng ang greedy? Gusto ng do not let me identify. Basta merong tao nandiyan sa unit team na gustong
Sino na nga? sinong gustong magpapatuloy sa power at gustong hawakan ang Pilipinas, kaya ginigiba ang magiging next president. So itago mo sa pangalan. Ha? Ano yung pangalan? Itago mo. Lakos. Lapos buhaya. Sunod. Diyos ko. Next. Buhaya. Pananaw, maituturing bang pork barrel ang akap? Kung yan ay ginamit ng mga congressman at para pamulitika, parang pork barrel lang rin yan. Pero actually, yung pagkagawa niyan, it's not pork barrel. Kasi legal yan. Ang sabi nga ng Supreme Court is yung mga pork barrel is ayun yung mga sige lang. Okay. Isipin ko ba, yung Lalabas yan. pagkatapos lumabas yung Okay. yung batas. Post legislation. Yeah, PDAP kasi ang binawal ng Korte Suprema. Yun. Alright, but wait. Ang tanong ko, kasi kapag nanalo kayo, meron kayong akap eh. Per senator, baka 250 million yun. Hindi ko nga tanggapin yun. Kung ibigay sa akin, Hindi mo tatanggapin. hindi ko tanggapin dahil umayaw nga ako niyan eh. Inupos ko yan. Kasi alam ko mga gagamitin yan pamulitika ngayong eleksyon. Kaya hindi ko tatanggapin kung meron man. Kung meron mo para sa akin, sabihan ko yung DSWD, kayo nang bahala dyan, ibigay nyo kung sinong dapat bigyan. Hindi ako makikialam dahil labag sa kalooban ko. Okay, Dahil sir. magagamit na. Di, bagong lance ako, busog na busog ako. Kaya nag-burp ako. Nag-alala ako. Okay. Next. So, hindi nyo tatanggapin. Sunod, sir. Ito, puro ganun lang ang pinili. Okay, pabor ka ba na gawing legal ang divorce? Hindi. Bakit? Ako'y, pasensya na ha. Alam ko mga pro-divorce kayo ha. Ano ba sabihin? Sinong pro-divorce niya? Basta ako. I am a devout Catholic. Hindi, sa church kasi, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao yung pinagsama ng Panginoon. May annulment, di ba ganun din? Meron namang annulment. Pwede nyo gawin yan. Pero yung divorce, ayoko. Ayaw mo. Ayoko. Okay, next. Pasensya na ha. Oh, wait, bago yan. Bumoto ka laban muna doon sa doon sa sexuality bill. Yung adolescent sexuality bill. Ngayon sa Senado. Oo. Hindi totoong may salitang, forgive me for saying it, walang salitang masturbate doon sa actual bill. Wala nga, pero kasi nandoon yung mga terms doon na international standard. At pag sinabi mo yung international standard, European standard, at punta ka sa mga educational program na patungkol dyan na inintroduce ng mga Europeans, di ba nandoon yan? Kaya uunod ang mga parents. Eh tayo naman isa, sino bang gustong ng mga anak natin? That's a no-no sa ating kultura bilang Pilipino. Kahit na anak ko na lalaki, gusto ko siya maging sexually mature or sexually educated siya. Let him experience it for himself. Hindi ko pwedeng turuan. Hindi ko pwedeng turuan. Kaya nga maraming teenage pregnancy, they're uneducated. Depende yan. Kung ikaw, parents, binabayaan mo yung anak mo, ayun na. Pero kung hindi ka pabaya sa anak mo, hindi siya mangyari yan. Okay. Ako, cross guarding ako sa mga anak ko eh. Okay, close guarding. Oo. Sayang kulang ang oras natin, hindi po ito head start na 1 oras. Pero bakit kayo dapat mahalal muli? Nanliligaw kayo ngayon sa mga botante for a second Senate term. 6 more years. Bakit? Bakit dapat nandun si Bato de la Rosa? Kahirap na tanong yan, no? Masyado self-serving na tanong yan, eh. Bakit? Ba't na kailangan sa Senado, sir? With my wealth of experience sa law enforcement and with my pinanggalingan ko na talagang dirt poor, hirap na hirap, ako'y napakadaling mag-connect sa pinakamahirap na tao sa ating komunidad at ako'y napakadaling umintindi sa kapulisan, sa lahat ng law enforcement agency, lahat ng military uniform personnel, ako napakadaling makaintindi sa sitwasyon. Ako alam ko kung sila ay gumagawa ng tama o sila ay gumagawa ng pang-abuso because I've been there, done that, and I know everything about the organization. So yan ang pinaka-importante at saka pinaka-importante.
Hindi ko sinasabi yung ibang kandidato hindi malinis ang puso. I am claiming na ako ang may pinakamalinis na puso. Bahala na kung i-dispute nila, basta I believe. Huwag na natin gamitin yung pinakamalinis na puso. Ako ang may napakalinis na puso na senador. Oh, ako, napakalinis na puso ko. Wala akong ibang intensyon kundi magserbisyo. Ayaw kong, bakit ka mangurap na di mo magdala yung pera niya pag namatay ka, di ba? Oh, basta ako, serbisyo lang sa akin, serbisyo lang ko. Ano magawa ko? Kung ayaw ng taong bayan na pabalikin ako dahil ayaw lang serbisyo ko, din ano magagawa ko? Uwi ako sa bahay, sa Davao at guhuman pang kamuti. Alright. Ayaw nila. Maraming salamat po sa inyo. Alright guys, ayan napakinggan at napanood po natin ang panayam ni Karen Davila Bato at malambot ang kanyang puso ayon sa kanya, no? At dapat natin ibalik ito sa Senado, no? Si Bato de la Rosa. Alright, maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Rob Trip, and see us again sa ating the next one dito sa Reaction Video, and peace out.